Yo, what's up guys? Magandang araw sa inyo. Pag-uusapan natin ngayon ang katotohanan sa panununtok ni Boss Toyo. Ang katotohanan sa likod ng viral na panununtok ni Boss Toyo ay nag-ugat sa isang matinding on-court at off-court confrontation nila ng kapwa content creator na si Boss Mel habang nagaganap ang Motivated 3x3 basketball tournament na inorganisa ni Rendon Labrador noong July 2026. Hindi ito simpleng scripted o biro lamang. Uminit ang tensyon sa pagitan ng dalawa na humantong sa physical na pananakit kung saan sinuntok ni Boss Toyo si Boss Mel. Upang mas maunawaan natin ang buong detalye, narito ang mga pangunahing kaganapan. Ang detalye ng insidente. Saan at kailan nangyari? Naganap ang insidente sa gitna ng palaro ng Motivated Sports 3x3 basketball tournament. Ang sanhi ng gulo, nagsimula ito sa asaran at trash talk habang naglalaro. Nagkasagutan ng dalawa hanggang sa lumapit si Boss Mel ng muka sa muka kay Boss Toyo at ikinagalit ito ni Boss Toyo. Ang panununtok sa gitna ng tensyon, biglang bumitaw ng suntok si Boss Toyo na tumama kay Boss Mel. Agad namang umawat ang mga organizer, ibang influencer at si Princess Tan upang hindi na lumala ang gulo. Reaksyon at pahayag ng dalawang panig. Pahayag ni Boss Mel. Labis ang pagkadismaya ni Boss Mel dahil hindi umano dapat nauwi sa pisikal na sakitan ng laro. Binalaan niya si Boss Toyo na magsasampa siya ng kaukulang kaso sa korte. I'll see you in court, yung pangasabi niya. Sagot ni Boss Toyo sa kanyang mga naging banat at paliwanag pagkatapos ng insidente. Tila hindi natakot si Boss Toyo sa banta ng demanda. Ayon sa kanya, physical injury lang yan at mura lang ang piyansa. Habang tinawag niya pang iyakin ang katunggali na si Boss Mel. Opisyal na aksyon ng liga. Naglabas ng opisyal na pahayag ang Motivated Sports na hindi nila kailanman kinukonsinti ang anumang uri ng karahasan o physical na pag-aaway sa kanilang mga event. Sinabihan nila ang dalawang panig na ayusin ang usapin sa profesional at mapayapang paraan sa labas ng liga. Wala pang formal na pagkakaayos sa barangay sa kasalukuyan dahil bago pa lamang ang insidente. Ngunit formal lang nagbabala si Boss Mel na itutuloy niya ang pagsasampa ng kaso sa korte. Si Rendon Labrador naman bilang pinuno ng liga ay naglabas na ng opisyal na tindig ukol sa kaguluhan. Narito ang pinakabagong detalye. Ang kasalukuyang sitwasyon sa kaso. Banta ng demanda. Matapos ang panununtok, mariing sinabi ni Boss Mel ang linyang I'll see you in court sa kanyang mga pahayag. Determinado siyang panagutin sa batas si Boss Toyo dahil sa pananakit sa kanya sa harap ng publiko. Depensa naman ni Boss Toyo. Inamin ni Boss Toyo na hindi niya itinanggi ang kanyang ginawa. Giit niya, natural na uminit ang ulo sa basketball, ngunit nadala siya ng emosyon dahil paulit-ulit umano siyang pinrobok, dinuro at minura ni Boss Mel habang naglalaro. Handa rin niyang harapin ang anumang kahihinatnan nito. Ang opisyal na paliwanag ni Rendon Labrador, Motivated Sports, bilang organizer ng Motivated 3x3, naglabas ng formal na anunsyo ang pamunuan ni Rendon Labrador upang linawin ang posisyon ng liga. Kondinasyon sa karahasan, binigyan diin ng Motivated Sports na hindi nila kailanman kinukonsinti ang anumang uri ng pisikal na sakitang karahasan at pambabastos na sumisira ng integridad at kaligtasan ng kanilang event. Paalala sa dalawang panig, direkta nilang pinayuhan sina Boss Toyo at Boss Mel na resolbahin ang kanilang profesional na alitan sa pamamagitan ng profesional na pag-aayos, mapayapa at magalang na paraan sa labas ng liga. Paghigpit sa seguridad, nangako ang grupo ni Rendon na i-review at higpitan ang kanilang event protocols, security measures at panuntunan sa kanilang mga kasali sa kanilang mga event. God bless you all. Peace out.